Amen, amen. Christ is everything, amen. All right, let us turn our Bibles as we stand together in the book of Malachi. Alam ko na nasa isip ninyo. Pero nagkakamali kayo sapagkat ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa deceitful sin. Deceitful sin is always deceitful, brethren. But I'll be talking about the influence, how sin get in, and it's always deceitful. So we're going to talk about the deceitful influence. Okay? Let's turn our Bibles in the book of Malachi chapter 2. Mali kayo, Malachi chapter 2, and then we will begin reading from verse number 11. Verse number 11. Hindi po ba nakakatindig balahibo na ang pagpasok ng kasalanan ay nakakatuwa, pero habang tumatagal ay nagbibigay ng unti-unti at nagsisimulang maliit na sugat na palaki ng palaki kung hindi ho maaawat. So it's very deceitful, brethren. So kaya ngayon ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa bagay nito. But there's a passage here in the book of Malachi na ipinakita po ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang chosen nation, the Israelites. Israel was chosen nation of God. And ipinakita niya kung paano po pumasok ang mga bagay nito. It's very deceitful. In fact, mga kapatid, sa totoo lang, kung hindi po deceitful ito, ay hindi ito babalik-balikan ng tao. So, do you understand that sometimes, listen now, sometimes, nagawa mo itong isa, bang, pinarusahan ka, tinanggap mo yung consequence. And then later on, pagka medyo nakakayanan mo na yung consequence, parang babalikan mo na naman o gagawa ka na naman ng isa, sapagkat alam mo, nagdududa ka, baka hindi naman yun yung consequence. O baka yung sugat na yun o yung sakit na yun ay hindi naman yung patungkol dun sa ginawa ko. See how deceitful it is? Are you with me? It is very deceitful, all right? Now, it is deceitful because of the temporary musing or temporary happiness that sin is offering. In fact, that's the only happiness that sin can offer. A temporary happiness. No permanent. No joy. Yeah. Maaaring pasahin ka sa isang araw, palulungkutin ka ng isang taon. Yeah, so that's the thing here. All right? Chapter 2 in verse number 11, please. All right? Are you with me now? Judah hath dealt treacherously, deceitful, all right? And an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned the holiness of the Lord. I want you to underline that. Profaned the holiness of the Lord, which he loved, and hath married the daughter of a strange god. All right, you can underline it again. Married the daughter of a strange god. The Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, and so much that he regarded not the offering anymore, or received it with goodwill at your hand. Yet ye say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion, and the wife of thy covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore, take heed to your spirit,
and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hated putting away. For one coveted violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. 17. Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, wherein have we wearied him? When ye say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them. Or, where is the God of judgment? What a tremendous passage. Yeah, it's very shocking, And habang paulit-ulit na binabasa ko po ito, mga kapatid, it's unbelievable, But it's because influence is very deceitful. Bad influence, deceitful influence can bring you to a deepest sin. See? Pero hindi na ho. Ang Panginoon hindi hihintayin na lumalim pa ang kasalanan natin bago tayo awatin. In fact, bago po tayo gumawa, sinasabi na ng Panginoon ang result. See? Nagpaplano pa lamang tayo, alam na ng Diyos kung anong result. See? Nakaharap ka pa lamang sa pupuntahan mo, alam ng Panginoon kung anong kararatnan mo. You understand that? It is something, it's amazing. Kaya nagpapasalamat po ako na meron tayong Diyos. Amen? Kung wala ho tayong Diyos, paano na lang ang buhay, mga kapatid? Paano na lang ang buhay? You see, tuloy-tuloy na ho sana. But anyways, ako po naniniwala na ito po yung magiging pagpapala po sa atin. We will read and study the passage this morning. Tayo po sa daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga anak po ninyo na dinala niyo po dito sa bahay sambahan upang patuloy po kaming turuan, Panginoon. At i-keep, this is the reason, O God, why you are bringing us the message, to keep us holy, to keep us, O God, holy unto you. Kami po naniniwala na sa inyo lamang po kami, Panginoon. And you made us for your own, you created us for your own glory, O God. At para ho, ma-hit po namin, ito pong purpose niyo sa buhay po namin, you must keep us holy. And the only way to keep us holy is to abide in your word and respect thy holiness, O God. Please help us to understand this message this morning. May mga bisita po kami rito, maaaring first time po nila makapasok sa simbahan na katulad nito. O Diyos, bigyan niyo po ng liwanag ang bawat sasabihin ko po ngayon. Nawa po ay mailagay po nila ang kanilang mga sarili sa menasaheng ito. Ito po ang aming dalangin. Pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Pwede na po maupo. Liliwanagin po natin ng mabuti, mga kapatid, ang patungkol sa Israel. Particularly, ito po ay sa mga tao po sa Judah. But both in Judah and Israel, they're both Israelites. Sila po ay mga Hudyo at sila po ay tinatawag na mga anak ng Diyos or tao ng Diyos. Alright? Is everybody ready now? Alright. Okay. Dito po tayo lahat nakatingin kasi po para maunawaan po nating mabuti ang kwento. May nakaupo ba dyan sa dalawa sa katabi mo? Alright. Gusto ko mapunuan yung dalawang yan. Ushers, please. And then, yan isa dyan, bakante. No. Alright. Okay. Now, listen carefully. The Israelites were in bondage for 70 years in Babylon. Sila po ay kinuha ng Babylonia dahilan po sa sila ay nagmatigas sa Panginoon. Sila po ang palagi nilang kasalanan ay nagkakaroon po sila ng ibang Diyos-Diyosan, which is the very thing that God hates. Kung meron mang kinapuputan ng Diyos, ay walang iba, kundi yung paltan ang totoong Diyos. And even in the New Testament, in the book of Romans, that is the case. Nung binanggit po ni Paul sa book of Romans, yung mga lalaki na hindi sila lumalagay sa kanilang pagkalalaki, ang pinakang root po noon, pasimula, pinakang ugat
ng kanilang pagiging bakla ay pagkawalang Diyos sa kanilang imahinasyon. Sabi ng Biblia, pinalitan po yung kanilang kaisipan ng isang hindi totoong Diyos mula sa totoong Diyos. Ngayon, dito po sa binasa po natin, ito po yung kasaysayan ng mga Israelite nung sila po ay nabilanggo. Sila po yung naging prisoners of war. Pagkatapos po silang pasukin, yung Judah, pagkatapos pasukin ng Babylonians, at lahat po ng mga mapapakinabangan tao ay kanila pong dinala po doon sa Babylonia. And they were in captivity for over 70 years. And during that time, mga kapatid, ito pong ang Diyos ay gumawa nung nakita niya na ang mga tao niya ay talagang naghihirap na at mukhang bumabalik na sa Diyos. Naghahanap na sila ng kanilang totoong Diyos. While they were in captivity at Babylon, and then ang Panginoon ay nag-cause po siya ng giyera na ginamit niya po yung Syria sa pamumuno ni King Cyrus. Kanila pong inatake yung Babylonia at yung Babylonia po ay natalo po nila. Sa madaling sabi, that time, si King Cyrus na king ng Syria, siya na po ngayon ang merong power, siya ang under power, talagang powerful person in the world. And so by that time, mga kapatid, ang Panginoon ay kanyang kinausap si Cyrus. At nung kinausap niya si Cyrus, na-touch yung kanyang puso na maggumawa siya ng decree na pwede na hong i-allow yung mga Hudyo na bumalik na po doon sa Jerusalem. And yung pong decree na yun ay naipasa. Na-aprobahan po yun ni King Cyrus. At pagkatapos po yun na maipasa, mga kapatid, bumalik na po yung mga Hudyo, yung mga tao ng Diyos doon po sa Jerusalem, particularly in Judah. But during the 70 years captivity, the land of Judah was not empty. They were occupied by the hidden people, yung mga tao na mga pagano, mga taong hindi naman po Israelites, mga taong hindi naman ho sa Diyos. They were in the land while they were in captivity. So yung mga natira po doon, yung mga remnants na hindi na po napapakinabangan, na hindi naman dinala doon nila Nebuchadnezzar sa Babylonia, they were influenced. At na-impluensya na po sila na parang sila po'y pagano na rin. And so that ito pong mga kamag-anakan na bumalik na galing na po ng captivity mula po sa Babylonia, bumalik po sila ng Judah, ay madali rin po silang na-impluensyahan. And so that nung sila po, look at this, kaya nga po sila napunta po doon sa Babylonia, dahilan po sa kasalanan. Kaya sila nagapi dahilan sa kasalanan na sila ay nagkaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan. And by the way, before somebody changes God, there's always a reason. It's always a process. Wala akong biglaan na nakaharap ako sa totoong Diyos and all of a sudden, bang, iba na naman na kagad ang aking Diyos. No, there is always a process. Bago ka kumilala ng isang Diyos-Diyosan. And so exactly, ito po ang condition ng Israelites na taga-Judah. And so what happened is, nung bumalik po sila, nakita nila yung mga remnants doon, yung kanilang ilang mga kamag-anakan na iwan na wala na pong pakinabang, na hindi po dinala ni Nebuchadnezzar. Nung pagbalik nila, iba na ho ang ginagawa, iba na yung kanilang Diyos-Diyosan, at nakakita po sila, ito po ang pinakamatinding issue, which I believe ito po yung particular na naging problem, na naging ugat, as far as the process of changing God is concerned. Sila po ay nagkaroon ng problema na nung nakita po nila yung ibang lahi, pagkagaling nila sa Babylonia na magaganda, sila po ay nagkaroon ng desire na makapag-asawa ng naabutan nilang mga babae doon po sa Judah.
And that is what we call intermarry. Yung intermarry po, mga kapatid, yan po yung pinagbabawal ng Diyos. Pag sinabi mo intermarry, ikaw ay nag-aasawa ng hindi mo kalahi. Yung Hudyo ay nag-aasawa ng hindi Hudyo. And so exactly that was happened to the Jewish people when they returned into Judah. So that's the reason, brethren, why God sent Malachi with this message. Ano po yung mensahe? Ang sabi po sa verse number 11, Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved, and hath married the daughter of a strange God. Now, meron po akong ipapakita po sa inyo ritong tatlong klaseng kasalanan. Nakita kong mabigat dito sa mga binasa po natin na naging ugat ng kasalanan po ng Judah. Which is, brethren, nakita ko po, alam nyo, ang istorya ay hindi naman po sa atin. Honestly, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang minsan ko ito sinabi po sa inyo, ang Biblia, hindi mo makikita po rito ang Pilipino. Pero makikita nyo po rito ang kasalanan ng tao. Ang Pilipino po, naniniwala ako'y tao. At particularly, mga kapatid, ito po ay kinakausap dito ng Panginoon yung kanyang minamahal, yung sarili niyang tao. Ang sabi niya, whom He loved. Kanyang minamahal, yung sarili niyang bayan. Now, if you're here this morning and you know 100% that you're going to heaven when you die because you repented of your sins and you have received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, then the Bible says in the book of John chapter 1, in verse number 12, you are now a child of God. The same as the people of God. Because when this passage came, before this passage came, there is one in verse number 11 that says, He came to His own, but His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. So just like the people of God now. Nakuha niyo po, mga kapatid? Wala na akong pagkakaiba. Ngayon, so nakita po natin dito, mga kapatid, yung kasalanan na makikita po natin dito, it is always possible for the people of God, this time, the people of God today, to commit. Very possible. Posible ho na makommit ng mga anak ng Diyos ngayon. At hindi lamang po yan. Maging ng mga tao, ito po yung nais kong makita nyo, na kapag ka ang anak ng Diyos ay nag-act as a natural man, not as a child of God, makikita nyo po na parehas na lamang po ang kaisipan ng unbelievers at saka mga believers. Parehas na lamang po ang kaisipan ng mga taong pumupunta sa simbahan at hindi pumupunta sa simbahan. Parehas na lamang ang kaisipan ng mga taong nagtitipon sa sabungan at mga taong nagsitipon sa simbahan. Pagka ang tao po nag-act as a natural man. I hope you're following me. Now, I'm going to present just 3 sins na nakita ko po rito. In fact, hindi lamang po 3 kasalanan na nakita ko po rito. Pero ito po yung mga mabibigat, mga kapatid. Una po, ang sabi ng Biblia rito sa verse number 11, mga kapatid, and that Judah had dealt treacherously. Treacherously means deceitful. Deceitfully. And an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned. Profaned means polluted. In other words, because it was polluted, they polluted the holiness of God. And there's another word that has same implication, is the word wounded. Kanila pong sinugatan, kanila pong sinaktan ang Diyos. And so what happened, brethren, is this. They profaned the holiness of the Lord which He loved. What happened? By marrying, the Bible says,
by marrying the daughter of a strange god. Now, what is the first point that I want to bring to you, brethren? They disregard the holiness of God. They profaned the holiness of God. Now listen carefully. A man's concept for holiness determines his attitude towards sin. Let me say this again. Yung kaisipan po natin tungkol sa kabanalan ng Diyos, yan ho ang magsasabi ng ating attitude, pagtrato sa kasalanan. Sa madaling sabi po, mga kapatid, kung hindi maayos, the more na mababaw or the lesser na pagtrato natin sa kabanalan ng Diyos, the more we will go deeper sa atin pong kasalanan. Magaan na Diyos, mabigat na kasalanan. You understand that? Now, kapag ka ang tao po, nakalimutan niya na ang Diyos ay banal at hindi niya gusto ang kasalanan at siya rin po ang naghahatol ng kasalanan, madali po siyang madala doon sa matindi at karumal-dumal, bagamat ito'y nakakalibang na gawain ng isang tao at hindi niya naiisip, mga kapatid, na ang kanyang ginagawa ay magpapagalit sa Diyos upang ang Diyos ay magpadala ng hindi ho natin mapigilan na consequences or kabayaran ng atin pong kasalanan. Minsan kapag ka ang tao mababaw ang kanyang pagkakilala sa Diyos, mababaw ang pagkaalam niya sa kabanalan ng Diyos, kapatid, nais ko po sabihin sa inyo, hindi na po natin iisipin kung ano ang tatanggapin natin kabayaran sa kasalanan na ating ginagawa. Now, do you understand that? Na kapag ka dinisregard po natin yung holiness ng Diyos, ang holiness means God hates sin. Huwag po natin kakalimutan na ang Diyos ay galit sa kasalanan at hindi niya kayang tignan ang kasalanan. At kapag ka ang Diyos po ay galit sa kasalanan, tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Hindi niya palalampasin ang kasalanan. This is exactly what happened to Israel. Ano po ang nangyari sa kanila? Galing pa lamang po, kalalaya pa lamang nila. Kagagaling pa lamang nila doon sa Babylonia. At pagkagaling nila sa Babylonia, bumalik na po sila doon sa Judah. At pagbalik nila sa Judah, mga kapatid, nakita po nila itong mga tao nakatira doon nung wala pa po sila. Sapagkat yung land was not empty during the 70 years captivity. May mga taong pumunta po doon. At yung mga taong nakatira po doon, they live their life, they don't have God. Pagbalik, just imagine, mga kapatid, bumalik po sila mula sa Babylonia, sa captivity. Pagbalik nila, oh boy, nakita na nila yung mga babaeng naka-shorts, halos naka-bitin ang kanilang mga damit, and then, boy, grabe po yung attraction because they've never seen this before. They have never seen this during the captivity period. So when they returned to Judah, iba na ho ang nakita po nila. And besides, yung kanilang mga nandoon na mga kamag-anak, nag-i-enjoy na po doon sa kanilang kagrupo po ngayon o bagong mga tribo na kanilang kasalamuha po doon. And now, influence slowly crept in. Kita niyo po, it is very deceitful. Titignan, papakita ko po yun sa inyo mamaya, kasi hindi man lamang po nila nakikita na ang kahahantungan po nito ay magkakaroon sila ng bagong Diyos. And so, exactly, ang sinasabi ko po ngayon, mga kapatid, kung ano ang pagtingin natin sa Diyos, yun ang magdidetermine sa pagtingin natin sa kasalanan. Listen now, makinig po tayong mabuti. Ano po ang iniisip natin pagka pumasok tayo sa simbahan? Ano ang attitude natin pagka bit-bit natin ng Bible?
Ano po ang attitude natin habang nakikinig tayo ng preaching? Ano po ang attitude natin habang pinag-uusapan natin ang Diyos? At kapag ka nagsosolo ka na, ano ang attitude mo towards God? Kapag ka wala nang tumitingin sa iyo na magsasaway sa iyo, and you know that you're no longer under the authority of anybody, you are now the authority. And you can make your own decision. Paano na po ngayon? Young man, young lady, you understand what I'm talking about. Especially pagka nakaharap ka sa iyong PC. Especially pagka ikaw ay nandyan sa iyong cellphone na naka-Wi-Fi at halos lahat ng mga pictures ng Facebook nandoon nakalagay. Pipili ka na lamang kung sino ang pipindutin mo. At pagka-clinic mo na yung paborito mong mukha, now let me ask you a question. Ano na ang attitude mo towards God, towards the holiness of God? You've got to be careful. Sapagkat pagka niliit mo ang Diyos, lalaki ang inyong nabubuong masama sa iyong isipan. You think these people who are selling drugs and these wicked women, mga kapatid, that they are selling joy temporarily, do you think they have big God in their mind? You understand when I say they profane the holiness of God, they disrespect the deity of our Creator. Hindi ho nila nirespeto ang pagka-Diyos ng ating manlilikha. Hindi ho nila nirespeto ang pagka-Diyos ng ating tagapagligtas. Do you understand? A Savior who came in a form of human. And He gave Himself. He died and was buried and rose again for you and for me. And now you are disrespecting Him. A Savior who brought you up from the torments of hell. A Savior who gave you eternal life. A Savior who gave you hope that one day you're going to walk in the golden street of heaven. And now you're saying He's nothing. And now you're saying a man is better than Him. A woman is better than Him. But I can tell you, brethren, if you're listening to me this morning, and I'm not here to hurt you, I'm not here to put anybody to shame, but I'm just telling you, brethren, you've got to be careful. Because I've saw a lot of people na minsan po umaawit sila sa choir. Pero ipinagpalit nila ang isang lalaki na kailanman ay hindi nila iniisip na gagawin ito nila sa kanilang buhay. It's amazing, brethren, na ang isang tao na hindi mo man lamang iniisip na kaya niyang gawin isang bagay nito, and later on, makikita mo, ginawa niya na. Even doon sa mga gumagawa ay nasa shock na lamang sila kung bakit nila nagawa to. You know what? Because of the deceitful influence. The process is very deceitful. The process is very deceitful. Pero ang nais ko pong ipakita sa inyo ngayon dito, pahalagahan natin ng mabuti, mga kapatid, ang pagtrato natin sa kabanalan ng Diyos. Huwag nating liitin kapag sinabi ng Diyos, God hates sin. God judges sin. Huwag ho nating liitin. You better watch this, young people. Not only to the young people, mga kapatid, even to the married men and women. You've got to be careful. Huwag nating i-profane, huwag nating i-pollute, huwag nating sugatan, saktan ang Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Huwag mong sasagiin. Never touch it. Never affect it. Napaka-dangerous, kapatid. Nakakapangilabot pagka sinaktan po natin ang kabanalan ng Diyos. You understand? Sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy.
God is simply saying, I am yours and you are mine. Tayo ang nagkakaintindihan. And now, kumukuha ka ng ibang Diyos-Diyos samantalang hindi ako kumuha ng ibang tao. You understand what I'm talking about? You're still my people. You see that? God brought this Israel, this group of people, the Israelites to captivity for 70 years, but they are still God's people, and God brought them back to Jerusalem. And now they're back in Jerusalem, they're back to Judah. What happened? Bumalik na naman sila. So we find the Israelites in this condition, brethren. Just imagine that these people, chosen by God to be His very own, had lost their reverence and respect for God. Pinili ng Diyos para Kanya. Pero nawalan sila ng respeto sa Diyos. Imagine niyo po ngayong umaga sa kalagayan po natin. Kaya ko po ini-emphasize ito, mga kapatid. Kasi hindi ko po alam kung paano ko po dadalhin sa inyong munting kaisipan ang liwanag na gustong ipadala sa inyo ng Panginoon. But what I'm saying is this: we've got to be careful in respecting God. Sapagkat kapag hindi po natin siya nirespeto, lalala ang iyong kasalanan. Lalala ang iyong kasalanan. Kapatid, nauunawaan niyo ba pagka lumiit ang tingin mo sa 10,000, lalong maliit ang tingin mo sa 100? Because you cannot compare 100 pesos to 10,000. Ay kung maliit, sasabihin mo, Pastor, ang liit na ngayon ng 10,000, baliwala na. Ay gaano pa kaya ang 100? Itatapon mo na lamang yung 100, parang wala lamang halaga sa iyo ang 100. You understand what I'm talking about? Kapatid, pagka ikaw ay lumiit ang pagtingin mo sa Diyos, anumang klaseng kasalanan ay maliit na sa iyo. I hope this is clear now. Ang respeto sa kasalanan, ang respeto sa Diyos ay napakahalaga sapagkat upang maiwasan po natin ang lumalim sa kasalanan. Right now, pag nadadama mo, pagka ikay nakakagawa ng kasalanan, sasabihin mo, Panginoon, I'm guilty. Bagamat pinipilit mong maging masaya, pero alam mong malungkot ka. Pupunta ka sa simbahan, parang ayaw mo pumunta, pero gusto mong pumunta sapagkat you want to hear something that will convict you and give you burden to change your way. Brethren, you keep it going, keep it doing. Keep it in your mind that you've got to do it. Why? Because there's something in your heart that is moving, that is still alive, and that will keep you from the worst condition in this world. Kapatid, this is it. Ano ang unang kasalanan nila? Disregard. For disregarding the holiness of God. Secondly, not only that, you see, makikita nyo, they profaned, they polluted, and wounded the holiness of the Lord by marrying the daughters of a strange God. Not only that, ang isa pa sa miserabling ginawa nila, mga kapatid, na nagbigay ng galit at naging offense, very offensive sa harapan ng Diyos, is the broken vows. The broken vows. Okay? Hindi lamang po yun, pag-aasawa nila, kundi hindi lamang po yung pag-asawa nila sa strange God, but by also divorcing their own wives. By divorcing their wives. Listen now, vows are holy obligation. Let me say this again. You better heads up, married people.
Vows are holy obligation. It is a sacred obligation and a divine covenant. Not only that it is a holy obligation, but a divine covenant. Remember the words, till death do us part. Till death do us part is a vow before God that recognize husband and wife for life. Yung pong vow na yan, yung pong sasabihin natin till death do us part, nung humarap po kayo rito, yan po ang nagre-recognize sa inyong dalawa na kayong dalawa ay magsasama habang buhay. Let me tell you something. Marriage is not and should not be based on sex, but covenant. I'm a man. Sigurado ko po mga kapatid, 100% na lalaki ako. Pinangingilabutan din ako. Oh yeah. But I'm telling you, brethren, you should understand this, men and women, marriage should not be based on sex, but on covenant. Kaya kayo naging mag-asawa at tinawag na lalaki at babae at mag-asawa at nagsasama kayo, hindi dahilan sapagkat may nangyari na sa inyo, kundi dahilan sapagkat kayo'y pumasok sa isang covenant na kayong dalawa ay magsasama sa hirap at ginhawa at tanging kamatayan lamang ang magpapaiwalay sa iyo at sa akin. Kapag ka ang isang tao at kapag ka ang isang lalaki at babae pumasok sa ganyang klaseng kasunduan, tapos na ang lahat. Kalimutan mo na ang lahat. Hasad, kalimutan mo na ang lahat. Kalimutan mo na kung may karangyaan ka mang mapamumuhay, kalimutan mo na yon. Sapagkat ikaw nakipagkasundo sa isang persona. Kung ikaw lalaki ay meron ka mang kaginawahan sa buhay, sa iyong pamilya, kalimutan mo na yon. Sapagkat ikaw nakapagkasundo ngayon sa isang persona sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong kalagayan. I know the wife of the youth. I was there. And brethren, you better understand that it is God who instituted marriage. It's not the priest, it's not the minister, brother, it's not the pastor. Hindi po kami ang nagsimula nito. Ang nagsimula po ng pag-aasawa, ng kasalan at pagkakasundo ng dalawang persona, lalaki at babae, ay Diyos. Yan po ay programa ng Diyos. At kayo'y pinagsama, hindi lamang ilang taon, ilang buwan, kundi hanggang kamatayan. Your marriage is a covenant. A solemn promise ay pumasok, mga kapatid, na kayo ay magsasama at mag-i-stay together married habang kayo'y nabubuhay. That is God's plan. Together forever. You like the two words? Together forever. Kaya pagka magkita kayo mamaya ng iyong asawa, tignan mo siya sa mata. Together forever. Oh yeah. Yeah, together forever. Sabihin mo nga, Brad. Together forever. Hindi mo masabi. Sabihin mo, together forever. Yeah! Oh yeah. You better try it, young man. You better try it. I'm sorry. Not to the single man. Sabihin mo yan sa iyong asawa, I love you for life. Together forever. And forever. Together. Pero wag mo sasabihin, vice versa. No? Say the words. I said, say the words. Sabihin mo mamaya kay Odette, together forever. Forever together. Oh yeah. Marriage is about being true to your promise. Everybody heads up. I said marriage
is about being true to your promise. Feelings of love may come or go, but the promise is forever. Maaari yung nararamdaman mo ay maya-maya, pagka nag-away na kayo, ay, naku, sana mamatay ka na! Ay, naku, pinagsisisihan ko ang lahat. Ang dami nang liligaw sa akin. Bakit ikaw pa? Ka! Lahat na lamang ng ikasasama at ikalulungkot na nasalita ay gagamitin mo pagkagalit ka. Why? Because your feelings may change. But your promise, because it is a covenant with God, it will never change. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may mga ilan tayong kapatiran dito na matagal nang nagsasama na hindi po sila kasal, pero wala naman po silang problema sa ibang lalaki at sa ibang babae. Pero when they realize na kinakailangan silang magkasundo lawfully and godly, mahigit 30 taon sila po ay nagpakasal. Hindi lamang po yan. Yung iba po, lesser. Yeah. Pero salamat sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, brinake niyo yung vow. Hindi lamang kayo nag-asawa ng ibang lahi, kundi inyo pang itinakwil. Kasi hindi naman restrado sa national census yung inyong kasal. Yung nagkasal naman sa amin, pastor, pare, hindi naman pastor, Kristiyano na kami ngayon. Kaya pwede na kami maghiwalay. Oh yeah, makinig kayo mga buwisit kayo. Anong gusto niyong palabasin? God is changing His mind. Ikaw ba ang nag-institute? Ikaw ba ang nagsimula ng kasalang ito? Alam niyo, mga kapatid, ang makikita, mamaya ipapakita ko pa ho sa last point ko, mga kapatid. Ipapakita ko po sa inyo na kung paano ang Diyos naging saksi sa inyong pagsasama. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, dito, makikita niyo po, you profaned my holiness by marrying the daughters by marrying the daughters of a strange God. And not only that, you married the daughters of the strange God, but you divorced. God hates separation, brethren. Separation is from good to good. From good. Maganda na tayo po inaatasan ng Panginoon maging separatist pagdating sa worldly affairs. But not on godly affairs. Oh yeah. This is the only first time na nakita ko simula po nagkaroon tayo ng air conditioner, mayroong nagpapaypay. I saw some people, men and women, funning. It's getting hot, or the message is hot. But brother, I'm here to help you. I believe this will help you if you will listen. Alex, may problema ba ang ating air conditioner? Wala, okay. Number 3, last point. First point is they disregard, they polluted the holiness of God by disobeying His command not to marry a pagan. Pero hindi lamang po na nagpakasal sila, kundi kanila pong hiniwalayan yung kanilang asawa. And look, number 3. Not only that they have a broken vows, but this is worst. God hates this. A pretentious worship. Pretentious worship. Look at this. Verse number 12. Sabi ng Panginoon, the Lord will cut off
the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. Nag-o-offer pa rin, ha? Look in verse number 13. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with what? Tears. With what? Weeping and with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore, or received it with goodwill at your hand. What's the problem here? Listen now. Hindi man lamang po sila nag-repent ng kanilang sariling pamamaraan, but they just keep coming to church. Keep coming to the tabernacle of God. Remember who they were. Sila po ay unang kasalanan, nag-asawa, kumuha ng kasama na hindi po Hudyo. And then not only that, sila po ay kanilang hiniwalayan, dinivorce ang kanilang mga asawa. Pinalitan ng mga pagano, which God hates. And now they keep coming to the tabernacle. They keep coming to the altar of God, and they are offering an offering unto the Lord. And God said, no, I cannot accept it. And when God cannot accept it, sila po ay umiiyak, humahagulhol. At ang sabi nila, Panginoon, bakit hindi mo matanggap? Nagtanong pa itong mga lukong ito. Look at this. In verse number 14, yet ye say, wherefore? It means why? For what reason, O God, that you cannot accept our offering? What is the reason? Do you understand that in the original words, mga kapatid, and the Hebrew word, pagka sinabing wherefore, hindi lamang po yan, why? Sunod-sunod na, nandoon po yan. At hindi lamang po yan patungkol sa isang question mark, kundi exclamation. Para nagtataka sila na nagtatanong. Why? What? How? Bakit? Ano pa? Paano? Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo tinanggap? Nagmamaang-maangan itong mga lukong ito. The truth is, tanggalin natin po yung pagmamaang-maangan. Tignan po natin na talagang hindi po nila alam because the influence, the process is very deceitful. Maaring hindi po sila aware sa kanilang ginagawa na yung kanilang ginagawa ay napakalalim ng kasalanan sa Panginoon. But there's only one thing na alam kong alam nila. To marry the daughters of the strange God. Well, what's wrong? Ano ngayon kung nag-asawa kami? Pero ano kinalaman ng offering namin na ito? What? Pagkatapos yung i-profane, i-pollute, saktan ang kabanalan ng Diyos, ngayon pupunta kayo sa altar, iiyak kayo ngayon at magtatanong kayo ngayon kung bakit hindi ko tinatanggap ang inyong mga alay. Let's try to study the Bible, brethren. I hope you're still with me. Sabi ng Biblia, tingnan niyo po, ipaniwanag ng Panginoon. And then he said, yet, he say, wherefore? Because the Lord hath been witness thee and the wife of the youth. Ang sabi ng Panginoon, bakit ayaw tanggapin ng Panginoon? Sapagkat gumawa kayo ng isang bagay, ang sabi ng Panginoon, against whom thou hast dealt treacherously, deceitfully. Ano yon? God is the witness of your marriage.
Nag-vow kayo sa harapan ng Diyos na ang sabi nyo, nangako kayo, it's a covenant with God na hindi kayo maghihiwalay at tanging kamatayan lamang magpapahiwalay sa iyo at sa Kanya at magsasama kayo habang nabubuhay. Ngayon, nag-asawa kayo ng iba. At hindi lamang yan, hiniwalayan mo pa. I hope you understand what I'm talking about. You're silent. Amen. Parang pakiramdam ko, nininervyos kayo masyado. Now listen now. Verse number 15. Number 14. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. Wow, what a strong statement here. Diyos ang saksi at alam ng Diyos, sabi niya, yan, alam ko, kilala ko ang asawa mo. Listen now. Pwede mo i-deny sa mga tao kung sino ang asawa mo. Pagka tinanong ka, sino ang asawa mo? Pwedeng ngusuin mo na lamang, yun. Iba yung ipipresent ni Willie si Odette. My wife. Pag present niyo, my wife. Man, I'm telling you, you cannot miss Odette. Pero sasabihin, Willie, sino asawa mo? Yun. Hindi mo alam kung saan papatak yung tapo na yun eh. Yun. Alright, pwede mong i-deny yan sa maraming tao. Parang sabi ng Panginoon, ito ang matindi. Kilala ko kung sino ang asawa mo at nandiyan ako nung ikinasal kayo. Papel sa NSO, that's nothing. I am the witness of thy covenant. By the way, hindi po yung kinakasama mong babae ngayon ang asawa mo. I'm sorry, hindi ko niliwanag. Hindi po, sinasabi ko po ito sa babae. Hindi yung kinakasama mong babae ngayon ang asawa mo. Parehas kayong babae. Yun ang ibig ko sabihin. Ha? Ganon din naman sa mga lalaki. Lalaki sa lalaki nagsasama, babae sa babaeng nagsasama. Listen now, pagka kayong dalawa nag-i-enjoy sa isang kama, nagsasama kayo sa kwarto ng patago, babae sa babae, something's wrong. Oh yeah, ako mga kapatid, nagtataka ako niyan. Kapag ka ang dalawang babae nagsasama sa loob ng kwarto, buong magdamag, hindi lang buong magdamag, kung ilang linggo, kung ilang buwan na nagsasama, tapos silang dalawa ayaw, nilalakpang kwarto. Minsan nananaginip daw, napapalipat sa ibang kama. Now listen now, ano man ang dahilan po ninyo, eto ho ang magandang talata. Sabi ng Biblia, yet is she thy companion. Ibig sabihin, she is your true wife and the wife of thy covenant. Look at verse number 15. And did not he make one? Sino po yun? Tuloy po natin. Yet had he the residue of the Spirit? Did not he make one? Sino yun? Siya dan. Then the residue of his Spirit, and wherefore one? Listen, gumawa ang Diyos, isipin niyo po ito mabuti. Gumawa ang Diyos ng isang lalaki. Mula sa kanyang tadyang lumabas at gumawa ang Diyos ng isang babae. At isang araw, sabi ng Biblia, wherefore, ye are one. Yung ginawa, nilikha ng Diyos na lalaki at kinuha mula sa kanyang tadyang na ginawang babae, siya ho ang pinagsama. Now, nauunawaan niyo po ba na siya ay isang Diyos at pwede siyang gumawa mula sa isang tadyang ng 10 babae? Diyos ko po. Pwede siyang gumawa ng 10 babae para sa isang lalaking siya dan. Pero ang katotohanan, gumawa lamang siya ng isang babae para sa isang lalaki at silang dalawa ay magsasama hanggang sa sila'y nabubuhay.
Pinatunayan po ito ng first couple, mga kapatid. The Bible says, both of them died. Di po ba? Sila'y namatay. Si Adan at si Eva. Napahiwalay sila sa Diyos. Pero magkasama pa rin po sila. Bakit? Yun po ang picture na mag-asawa. Sana po makita po natin ito, mga kapatid. And then, and yet, ang mga taong ito, pumupunta pa rin sa altar, sumisigaw sila, umiiyak, without repenting and planning to change their mind about their sins and about their treatment or their respect to God. Kapatid, isipin po natin every time we come to the altar. Anong respeto ang binibigay natin sa Diyos? Look at this. Sana maunawaan po natin. Therefore, take heed to your spirit. Alam niyo kung bakit, kung anong purpose ng Panginoon? Listen now, here's the message. Lahat po halos ito. In fact, meron pang iba, mga nakita po ako dyan, but just 3 things na gusto kong present sa inyo. And then after this, look at this. Sabi ng Panginoon, hindi nyo nirespeto ang aking pagka-Diyos. You think I'm just a man na parang kaya nyong kontrolin, kayang mawala, ano mang iniisip, pwede nang mawala. I mean, ano man ang gustuhin nyong isipin, pwede nyong ituloy at walang mangyayari sa inyo na parang wala namang judgment. Then you broke your vows. That easy? Alam niyo, mga kapatid, sabi ng Biblia, papakita ko po sa inyo word for word. Look in verse number 16, na ang sabi niya, for the Lord, the God of Israel, saith that He hated putting away. This is a word for word. God said He hate putting away. For one coveted violence with his garments, saith the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that ye deal not treacherously. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na hindi mapaglinlang ang inyong kaisipan, ang inyong spirit, ang inyong pagkatao. Be careful that you deal not treacherously. Now think about this, brother. Sabi ng Panginoon, ipinapakita niyo sa atin na ang purpose kung itong mga bagay na ito, na kapagka hindi niyo ako nirespeto bilang isang Diyos, sigurado ko magbe-break kayo ng vows. Tatanggalin niyo yung inyong covenant. You will change your covenant. But the thing is, you know that I'm God. You know that there is God. And you believe in God. You cannot deny the fact that within yourself, there is something within that believes in God. Alam niyo pa, mga kapatid, ang isang taong naniniwala sa Diyos, magpakaklalim-laliman yan sa kasalanan, hindi yan sasaya sapagkat naniniwala siya sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, oy, mag-ingat ka. And here's the thing that is the most important thing here. Alright? Kaya ayaw ng Diyos na ikaw ay maligaw, na ikaw ay mapalayo, na ikaw ay kumuha ng iba. Here is the answer. Verse number 15. And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit. Now listen now. Heads up. Sino ang may pakana ng pag-aasawa? Diyos. Nasa isipan po yan ng Diyos. At yung isipan ng Diyos ay ibinigay po sa atin. At taglay-taglay po natin itong covenant na ito sa Diyos. Na anumang sinabi ng Diyos tungkol sa pag-aasawa, dala-dala po natin. Ngayon, ang residue po niyan, mga kapatid, nasa atin pa rin. Kaya nga nagigilty tayo eh. Kaya nga nakakaramdam tayo ng hindi maganda pagka tayo po ay nagkakasala. Because there's still the residue of the Spirit of God.
I hope this is clear. What else? Upang mapanatili, kapatid, ang sabi ng Biblia, I like this word right here. That, and wherefore one, kaya kayo pinagsama. Kaya ang pwede lamang pong pagsamahin, ito po, maliwanag po. Listen now. He that hath the Spirit of God, and she that hath the Spirit of God, pinagsama ng Diyos. Bang! Upang ano? Verse number 15. That he might seek a godly what? Seed. That's the point right there. That's the main thing right there. Upang manatili at muling makita ang seed ng Panginoon. Upang muli sa ating mga supling ay makita ang imahe ng Diyos. Upang sa ating pamilya ay makita sa lalaki, sa babae, sa ating mga anak, ang imahe ng Diyos. Listen now. Sinabi ko na po ito na matagal na. Marriage is a picture of Christ in His church. Pinagsama. And brethren, kaya ho hindi po pwede na magsama ang believer at saka unbeliever. Kaya hindi pwedeng magsama ang Israelite, ang Hudyo sa hindi Hudyo. Bakit? Yan po ay kasalanan sa parang gusto ng Diyos upang mapanatili niya ang kanyang seed. You understand the very purpose of being holy? The very purpose of being holy when God said, when Jesus Christ said, be ye holy for I am holy, upang makita ng Panginoon, ipipreserve ko ang aking mga anak. Ye are holy unto me, and I am holy unto you. Ye are mine, and I am yours. Hindi po ba napakaganda na anuman mangyari sa ibabaw ng mundong ito, kayang ingatan ng Diyos ang kanyang mga pinili? Oh yeah. It's happening right now, brethren. And even in the last days, I'm talking about before the return of the Lord Jesus Christ. Alam ng Panginoon kung sino ang kanyang iingatan at alam ng Panginoon kung sino ang kanyang parurusahan. Mga kapatid, nais ko pong makita po natin na ngayon pa lamang, we are to preserve the seed of God. We are to preserve. This is the very purpose of this message. In the seed, mga kapatid, alam nyo, practically and literally, ngayon, ang ating agrikultura ay nagsisimula na ho na magtanim na pinaghahalo po ang 2 puno o minsan 3 klase. Makakakita ka ngayon ng isang mangga na lasang bayabas. Mangga na lasang apple. Kristiyano na lasang mundo. Santol na mukhang bayabas. Kristiyano na mukhang hindi Kristiyano. The Bible says, be careful with your spirit. It's right here. Why? Because the Bible says, here is very clear, that he might seek a godly seed. Let me ask you a question. Fathers, heads up. Are you preserving a godly seed? Hindi ko lamang po alam kung bakit takot na takot po tayo. Na parang tayo po ay nahawaan ng pagkatakot ni Sarah at saka ni Abraham. Na nagkasundo yung dalawa na pakialaman ang kanilang katulong sapagkat baka hindi sila mga anak. Alam niyo yung kinakabahan ko po ngayon?
Yung mga babae natin, nag-aalala na baka hindi sila makapag-asawa, kaya bukas ng Facebook para makapag-asawa sila ng divorce na Amerikano. Kahit matanda pa sa kanilang mga magulang, pinapatulan. Dahilan sa takot na baka hindi na sila manganak. Lahi ni Abraham sa ni Sarah na nagbunga ng Ismael. Are you with me? Ano po ang ugat nito? Ito lamang po. I-check ninyo ang pagkakilala nyo sa ating Diyos. Sapagkat sinasabi ko po sa inyo kanina, kung malabnaw ang pagkakilala nyo sa ating Diyos, hindi yan magpuproduce ng holiness sa buhay mo. I hope the message is clear this morning. If you wanna live a godly life, ang unang-unang i-check mo, sino ang iyong wino-worship? Sino ang iyong sinasamba? Kung ang sinasamba mo ay isang kalahating Diyos or Diyos na hindi mo maasahan, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Asahan mo ngayon at muli tumingala ka sa isang totoo at buhay na manlilikha na ating sinasamba na nagbigay ng tagapagligtas sa kabayaran ng ating kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating tagapagligtas, Jesus Christ. Muli natin balikan kung ano ang pagkarespeto po natin sa Diyos natin. Sapagkat kung mababaw ang pagkakilala mo sa iyong Diyos, kailanman hindi magiging maayos ang buhay mo. Kailanman hindi ka magkakaroon ng pamumuhay na magbibigay ng kasiyahan sa iyong Diyos, sa iyong pamilya, maging sa iyong sarili. It's high time now para bigyan natin ng tamang respeto ang ating Diyos. Sabi ng Panginoon, kung kayo kaya maghahain, mag-o-offer ng isang bulag na hayop sa gobernador, tatanggapin kaya? Bakit sa gobernador, first class ang inyong ino-offer? Bakit sa akin bilang isang Diyos ay hayop na may kapansanan? Mabuti lang, hindi binabalik ng Diyos sa atin yung hayop. Sa iyo na yung hayop na yan. Mabuti lang, hindi binabalik sa atin. Kung sa iyo ko kayo ibigay ang bulag na hayop na yan, pero magpasalamat po tayo, meron tayo isang Diyos na nagpapaalala sa atin. Ngayon, muli po nating alalahanin, ako po ba talaga yung totoong anak ng Diyos na ako'y naniniwala sa isang totoong Diyos? Inuulit ko po, anuman ang pagkaunawa mo sa kabanalan ng Diyos, yan ang magsasabi kung anong trato mo at pagkakilala mo sa iyong kasalanan. I hope the message is clear. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Nawa po ang inyong salita ay maging maliwanag sa inyong mga anak. Alam niyo po ang aking layunin, O Diyos. But I'm trying to find a way that I can present, oh God, how harmful, devastating, deceitful sin is. But this is the only way, oh God. And I trust, oh God, that the Holy Spirit will make it clear to everyone that is in this auditorium this morning. Please, help us to examine our hearts, ourselves, oh God, where we are right now. Help us to examine ourselves, our condition, the true condition of our hearts, oh God. Kung gaano po namin kayo nirerespeto. Please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message this morning. Just step out of your seats, come forward, kneel down, and talk to God. Let's do it. Let's do it.
Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Kausapin niyo po ang bawat isa maging ang bisita po namin ngayon. Iligtas niyo po ang hindi paligtas, bigyan niyo po ng pusong masunurin ang ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapakinig po nito. Patuloy, O Diyos, ng inyong salita ay magtrabaho. Magtrabaho po sa buhay po namin. Alam ko po na ayaw niyo po kaming mapahiwalay. This is the reason, O God, that you sent Malachi to your people, O God, because you want to keep your people. You don't want to lose your people. Oh God, help us. Help us to understand your purpose in our lives. Make it clear, oh God, please. Naway, ito'y patuloy na makita po namin na kung hindi niyo po kami sasabihan, Panginoon, maaaring mawawala po kami. At kami maninilbihan at sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Pero salamat, Panginoon, na meron kaming words na naririnig na katulad po nito na magpapaalala sa amin. And that, because of this, kami po'y mananatili na inyo, kayo ay amin, kayo ang aming Diyos habang kami nabubuhay. Salamat po, O Diyos, at binabalik ko po ang papuri sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.